yung palakpakan, yung tawanan, hindi proper yan. Especially during Committee on Justice hearing, lalong-lalo na impeachment of the second highest official ang pinag-uusapan dyan. But sadly, alam mo, ang impeachment kasi is more political rather than a legal o judicial process pagdating dyan sa House. And meron talagang mga leanings ang mga ibang miyembro, kaya siguro ganun yung mga naging reaksyon nila. Doon sa napapabalita na may mga tumatawag doon sa mga chief of staff, no. Hindi ba lalabas na another abuse of power, authority na naman ito, na ano ba, hindi na ba ito bago para sa mga kongresista na mahilig sa ganitong klaseng paggamit ng kapangyarihan para lang masunod yung mga gusto nila, lalong-lalong dito sa pagdating sa impeachment versus Vice President Sara? Well, Paul, personally, hindi ko ma-confirm kasi yung storya na yan because as we all know, Congress has been in recess. Sa May 4 pa lang kami babalik at ako naman walang nakukuhang tawag o walang nakukuhang alok na additional project in exchange for my votes. Kaya hindi ko pa personally hindi ko ma-confirm yung veracity ng storya na yan. But of course, hindi rin natin dinidiscount dahil kagaya ng una kong nabanggit na that was already opened or mentioned by Congressman Toby Chanco when he said that during the previous impeachment talagang maraming insentibo ang ibinigay sa mga miyembro ng Kongreso na boboto to impeach the Vice President. Pero ang problema dito, yung mga kongresista naman na sabihin natin na hindi pabor para sa kanila dahil yung mga constituents na sinabi mo kanina, medical, free education, lahat-lahat, support, benefits, maaapektuhan. Hindi nagagalaw yan para sa mga nasasakupan ho ninyo, halimbawa. Well, totoo. In fact, ako dahil even before, pagka pumapasok ako sa Kongreso, madami akong mga kasamaan sa Kongreso nakakausap and a lot of them are not in favor of this impeachment, in the second impeachment. Dahil ang concern nila, alam mo, sa dinami-dami ng kontrobersya na bumabalot ngayon sa Kongreso, hindi na kailangan dagdagan ng isa pang issue na kagaya nitong second impeachment proceeding. Ngayon, madami sa kanila ang ayaw nga sumuporta dito sa impeachment, pero pag nakakausap ko sila, natatakot rin silang mag-voice out ng kanilang stand na ayaw dahil natatakot sila maapektuhan yung pondo nila at mga proyektong maaaring ibaba sa kanilang kadistrito. Alright, last na lang sa akin, kung itong, kasi ipoproceed na ito doon sa plenaryo, sa kabuuan ba, sir, ganun pa rin ba ang konteksto ng takbo ng impeachment laban sa Vice Presidente? Minadali ba o papaano ho ba ito? Kung tama ba ang kanilang interpretation ng lahat as far as doon sa may probable cause silang nakita doon sa mga presentation of evidence? Well, alam mo, with regards to improbable cause, unang-una, kagaya nga nung inattendan kong hearing when they were divulging yung mga contents nung o yung AMLAC report, I said, hindi dapat i-divulge yan because it was not part of the exception kung saan pwedeng yung mga nilalaman ng mga data ng mga bank transaction mo pwedeng isa publiko because that is contrary to the bank secrecy law. Pero anong sinabi? Hindi naman raw yung bangko yung sinamon nila at hindi raw kinuha yung data from any bank personnel. Pero ano ba yung ni-report ng AMLA? Di ba nanggaling rin yan sa data given by the bank, mga bank transaction. Ang masakit nga dito is the narrative that they were trying to project. Pino-project nila that si BP that there was 6.7 billion
that was in the account of the Vice President and her husband, si Atty. Mans Carpio. Pero kung makikita mo, transactions are different from bank deposits. Ha? Laging sinasabi may 6.7 billion. There was walang 6.7 billion doon sa account ni Vice President at ni Atty. Mans Carpio. These were transactions in and out na transactions mula 2005 hanggang 2025. So ito yung mga yung cumulative in and out ng mga pera. Ang sinasabi nila, these are ba raw yung yung mga transactions raw are yung which was reported sa AMLAC raw yun, red flag? Hindi. Dahil mandated under RA 9160, any bank deposits 500,000 and above, automatic yan na nire-report sa AMLA. So pagka may perang diniposito sa'yo, 500,000 pesos or above, isang transaction yan, that's automatically reported. Hindi ibig sabihin suspicious yan. Pagka yung diniposito sa'yo, ibinalik mo, nilabas mo ulit yung 500, that's another transaction for the same amount, for the same money. So, ibig sabihin, naka-flag na sa'yo, naka-report sa'yo, may 1,000,000 na lumabas at pumasok sa account mo kasi 500 pumasok, 500 lumabas. Pero in fact, ang bank account mo, zero yung laman. So mukhang malaki. Isipin mo, over the span of 20 years, talagang maaaring merong ang 6.7 billion worth of transactions. But it doesn't mean yun yung nasa account. As laging sinasabi, ito yung transactions na nireport ng AMLA for a certain year. Ito naman yung SALN for this particular year. Hindi talaga magbabangga yun. As I mentioned, ang report ng dun sa AMLA are transactions na in and out. Ang laman ng bangko mo is a different things. Talagang hindi magbabangga yung amount. Sir, Tapos may nun, Yeah. Okay. Sir, may baka makalimutan ko lang for somebody's observation doon sa tatapos no ng hearing na 'yan. Tama ba ang behavior as far as ethics is concerned, behavior, attitude ng members ng Committee on Justice na right after na determine nila ang probable cause ng sa mga ebidensya against Vice President Sara Duterte, nagtawanan, natuwa, nagsaya, nagpalakpakan as a Committee on Justice na dapat sila lang ay trabaho ay mag-determine ng the probability of substance, form, yung doon sa mga ebidensya. Pero heto nakita natin, nag-appear, nagtawanan, nagsaya. Ano yung observation? Ano yung magiging, niyan, parang notion to the public as far as well, fairness and biases is concerned? yeah, Paul, sorry, I was not there. I was not in attendance kanina doon sa committee hearing. So I was not able to observe yung kanilang demeanor. But of course, yung palakpakan, yung tawanan, hindi proper yan. Especially during a Committee on Justice hearing, lalong-lalo na impeachment of the second highest official ang pinag-uusapan dyan. But sadly, alam mo, ang impeachment kasi is more political rather than a legal o judicial process pagdating dyan sa House. And meron talagang mga leanings ang mga ibang miyembro, kaya siguro ganun yung mga naging reaction nila. Kong, si Edmar po ulit ito, kung sa plenaryo po ba, ang tamang tanong po ba para doon sa ibang mga mambabatas, alin ang gusto ninyo, 2 taon o 6 na taon? Alam mo, palagay ko na-consider na rin yan ng mga ibang tao. Kaya like what I said, kaya siguro yung mga iba gustong-gustong ma-impeach si Vice President dahil may takot sa kanila na baka biglang pagka naging Pangulo si Vice President maimbestagahan at talagang mag-launch ng investigation tungkol doon sa mga anomalyang nangyayari at siguro yung mga iba natatakot. Opo, huli na lang po mula sa akin na Kong, laman po ng social media yung tali ng ating mga kababayan. 2-0 na raw po, pabor sa kay Vice President Sara Duterte dito po sa mga desisyon
ng Korte Suprema kontra sa Kongreso po. Ano po masasabi niyo rito? Well, yeah, ako natutuwa ako dahil the Supreme Court remains the bastion of what is just and proper, and mula doon sa mga nagiging desisyon o lumalabas na desisyon dito sa Korte Suprema, naway ito'y maging panuntunan at batayan kung paano dapat hindi lang gumawa ng batas, pero kung paano dapat kumilos at kung paano i-handle yung mga impeachment process. Like what I said, yung impeachment kasi political, pero kahit na highly political ang impeachment proceeding, dapat meron rin hustisya at the same time na dapat i-consider.